Hello and good day to everyone. Ako po si Louie ng Transformation Department. At ang topic po natin o pag-uusapan po natin sa araw pong ito ay pinamagatan ko pong who is guilty. So sino po ang guilty? So sa pagkamatay po ni Jesus, sino po ang guilty? Sino o sino-sino ba ang responsable sa pagpatay o pagkamatay ng anak ng Diyos? Mga Romano po ba? Mga leader po ng religion po ng bansang Israel? Mga mamamayan po ba ng Israel? O si Pilato po ba? O maging si Judas? O ito po ba ay malaking sabwatan ng magkakaibang grupo? No po. So, alam nyo ba na ang mga nabanggit na mga grupo ay malimit hindi magkaintindihan? Palaging may hidwaan, palaging may awayan. Ngunit sa maniwala kayo at sa hindi, nagkaisa po sila para hatulan ng kamatayan ang anak ng Diyos. So kung titingnan natin, nagkaisa ang mga grupong ito para matupad ang layunin na mapatay ang Misaya. So lahat sila ay dapat sisihin, lahat sila ay guilty at lahat ay may pananagutan. Ngunit ano rin nga pa kaya ang kinalaman at kaalaman ng Diyos tungkol dito? Alam natin na batid niya ang lahat ng bagay, maging ang mga pangyayari sa hinaharap bago pa man ito maganap. Ngunit bakit naisakatuparan pa rin po ang mga bagay nito sa kanyang anak? Una, tingnan po natin ang mga tao o grupo na may kinalaman dito at ano ang sinasabi ng kasulatan sa kanilang partisipasyon sa pagkamatay po ni Kristo. Una po, ang mga religious leaders ng Israel. So kung babasahin natin ang Ebanghelyo o mga Gospels, walang duda na ang mga religious leaders sa kapanahunan ni Jesus ang responsable sa kanyang pagkamatay. Tingnan po natin ang Mateo 26 verse 3 to 4. Sabi po doon, ang mga punong pari at ang mga pinunong ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus at ng lihim at ipapatay. Ganyan din po ang sinasabi, mababasa po natin na hinihingi ng mga leader ng mga Hudyo ang kamatayan ni Jesus sa mga Romano. Doon po sa Mateo 27 verse 22 to 25. Bakit? Kasi ayon ng mga taong ito na magpatuloy si Jesus sa paggawa ng mga himala at kamanghamanggang bagay sa harapan ng mga tao. Dahil sila po ay nangangambang mawalan ng posisyon, mawalan ng kapangyarihan sa lipunan at sa kanila pong relihiyon. Kaya nga po nung makikita po natin yan sa 1:11 verse 53, sabi po doon, mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano nila may papatay si Jesus. So wala pong kaduda-duda na malaki pong responsibility sa kamatayan ni Kristo ang mga religious leaders ng Israel. Pangalawa, ano naman ang partisipasyon ng mga Romano o mga Roman soldiers dito? So di po may kakaila na sila ang literal o physical na nagpahirap at nagpako sa krus kay Jesus. Ang pagpapako sa krus ay isang paraan ng mga Romans para isagawa ang isang pagpatay. Isa din dito ang pagtulak sa bangin at paglibing ng buhay sa isang tao. At sa bisa nga po ng utos ni Pilato at pagsunod ng mga sundalong Romano na isakatuparan po ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sila ang nagbaon po ng mga pako sa kamay at paa ni Jesus. Mga Romano ang gumawa ng krus at sila rin po ang sumibat sa kanyang tagiliran. So, wala pong duda na sila'y instrumento sa pagpatay kay Jesus. Now, responsable din po ba ang mga mamamayan ng Israel? Mababasa din natin sa Biblia na ang mga mamamayan ng Israel ay kasabwat din sa pagpatay kay Kristo. So sa ano pong paraan? Sila lang naman ang nagdiin at sumisigaw habang nililitis sa Jesus. At ano ang sinisigaw po nila? Ipako siya sa krus. Makikita po yan sa Luke 23 verse 21. Sila din ang nagsabi na instead po na si Jesus ang pakawalan, ay mas ginusto pa nila na ang isang kriminal at pusakal na si Barnabas ang palayain. No? At kinumpirma po ni Pedro sa Gawa 2 verse 22 nung sinabi niya sa mga Hudyo o mga Israelita, ipinapapako ninyo at ipinapatay ninyo sa mga taong masasama. No? Kung titingnan po natin
So makikita natin dito ang sabuatan ng mga grupo at mga taong ito kung paano nila isinagawa yung balak po nila na patayin ang anak ng Diyos na si Jesus. Ngunit, ano naman po kaya ang kinalaman o kaalaman ng Diyos patungkol sa pagkamatay ni Jesus? So kahit na masasabi nating hindi ang Diyos ang tunay o literal na pumatay kay Jesus, pinahintulot ng Diyos na mamatay ang kanyang anak sa kamay ng mga Romano at mga Hudyo. So tingnan po natin ang sinasabi ng mga Gawa 2 verse 23. Sabi dito, ang Jesus na ito na pinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinako ninyo at pinapatay sa mga taong masasama. So, ito'y pasya at kaalaman pala ng Diyos sa mulat mula pa. So, ang kamatayan at pagkabuhay na mangmuli ni Jesus ay parte sa perpekto at napakagandang plano ng Diyos para matubos ang tao sa kasalanan. Tingnan po natin ang Romans 8 verse 32. Sabi po niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat. Para saan? Para mamatay bilang kabayaran sa ating pong mga kasalanan. 2 Corinthians, ganito po ang sabi niya, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo saan? Sa harap ng Diyos. So, ang sakripisyong ito ng Diyos, ang sakripisyong itong ginawa ni Kristo sa krus, ang nagbigay daan para tayong lahat ng tao ay maligtas sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. Ngunit, hindi man pinigilan ng Diyos ang mga tao na physically na patayin si Jesus, hindi naman niya pinahintulutan na manatili sa daigdig ng mga patay si Jesus. Muling nabuhay si Kristo sa ikatlong araw. So mababasa po natin yan throughout sa New Testament, sa mga Gospel, tsaka sa mga Epistles. So sa mga katuwid po, lahat ng tao ay guilty. Ikaw at ako, hindi lamang ang mga Romano at mga Hudyo. Sila lang naman ang naging kasangkapan ng Diyos para matupad ang mga plano at layunin ng Diyos para sa tao. Now, ano naman ngayon ang naging damdamin ng Diyos sa kamatayan ni Jesus? Sa Biblia mababasa natin na nalugod ang Diyos sa sakripisyo ng kanyang anak. Nalugod at natuwa ang Diyos dahil ang katubusan sa kasalanan ay natapos na. Naisagawa na po ni Kristo. Natuwa ang Diyos na ang plano ng kaligtasan ay natupad na. Natuwa siya sa sakripisyo ng kanyang anak para ang sanlibutan ito ay magkaroon ng pag-asa na maligtas mula sa sumpa ng kasalanan. At magkaroon ang bawat mananampalataya kay Kristo ng buhay na walang hanggan. So natuwa po siyang naipakita niya ang kanyang wagas na pag-ibig sa mga makasalanan sa pamamagitan ng napakadakilang sakripisyong ito ng kanya pong anak na si Jesus. So, kahit na nakita po natin kung gaano kasama ang pagpatay sa isang taong walang kasalanan, ito naman po ay nagbunga ng kabutihan. So, ang walang kasalanang anak ng Diyos ay naparatangan at walang hustisyang pinatay at pinahirapan sa isang kasuklam-suklam na paraan. Gayunpaman, dumating po ang pinakamabuting bagay at yun ay para matubos at maligtas ang tao sa kapamakan mula sa sumpa ng kasalanan, ang kamatayang espiritual. Dito pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng cross ang kanyang pagiging makapangyarihan na walang makapigil sa kanya sa bawat kanyang naisin, bawat kanyang loobin. At ang kanyang mga plano na to, ang kanyang mga nais na to, mga layunin, ay sinisigurado niyang matutupad at mangyayari sa kabila ng masamang layunin at gawain nating mga makasalanan. So dito mapapatunayan natin ang kanyang mga gawa. Ang gawa ng Diyos ay mabuti na kung paano niyang pinapangyaring ang lahat ng bagay, ito man ay mabuti, ito man ay masama, ay nagagawa niya pa rin para sa ating ikabubuti. Romans 8:28. No. Now, in conclusion po, nangyayari ang mga bagay na ito at ipinahintulit ito ng Diyos Ama ayon sa kanyang perpektong plano at layunin. Ang pagkamatay ng kanyang bugtong na anak na ipagkanulo at nahutulan ng kamatayan sa krus upang matupad at maipakita ang napakadakilang layunin
kalooban at pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ito'y makapagbalik loob tayo at magkaroon tayo ng reconciliation sa ating Diyos Ama sa pagsampalataya natin sa kanyang kaisa-isang anak na si Kristo na namatay para sa atin. Kaya nga, ang sabi po ng 1 Kapitulo 3, versikulo 16, no po, dito po ako magtatapos, sabi po niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang araw po sa inyong lahat.